Hey, lovely listeners! Welcome to another episode of Becky's podcast, School Stories Edition. It's your school storyteller, Becky, ready to whisk you away to the enchanting world of academia. Hello mga kaibigan! Ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang nakakatuwang kwento mula sa silid-aralan ng isang guro sa high school. Babasahin ko po ang kwentong ito sa point of view ng ating story sender para mas feel natin ang mga pangyayari. At para sa ating mga listeners na gusto ring magbahagi ng stories, maaari po kayong mag-send ng stories sa ating Facebook page or i-email sa beckyschoolstories@gmail.com. Simulan na natin! The Crooked Ballpens. Hello, teacher! I am a high school teacher and I want to share this cute story of my students regarding the ballpen saga. And I think familiar to sayo kasi I once mentioned it to you. So, now that you have a platform which I am very proud of, I also want to share this to your listeners. In my class, I always provide ballpens every quarterly exams for my students. Pinapapangalanan ko yung mga pens na ginagamit nila nung first quarter and pagdating ng second quarter, yun uli yung gagamitin nila hanggang sa mag-end na yung school year. Ginawa ko yun para iwas na rin cheating, especially sa mga gumagamit ng friction pen. I have nothing against sa mga students na gumagamit naman ng mga friction pen para iwas gulo lang ba sa classroom kumbaga. So parang nagkakaroon na rin sila ng exclusive ballpens during exams. Bukod dun, nagpo-provide din ako ng spare ballpens para sa class kasi ang aim ko sa magiging students ko at sa mga naging students ko noon ay ma-develop yung sense of responsibility nila sa pag-take care ng mga gamit nila. Nice! May 2 pencil holder kami sa classroom, 1 for their exclusive pens and 1 for the spare ballpens. May reading corner kasi kami sa classroom at naandun yung mga pencil holders kasama ng ibang art materials ko at books na pwede nilang basa-basahin pag vacant hours nila. Yung exclusive ballpens nila nakalagay sa transparent na cylinder plastic box, yung sa lalagyan ba ng mga giveaways. Tapos yung mga spare ballpens naman, nasa lalagyan ng stick O. Ayan. So may isang class ako na nakagawian na kada makakapulot sila ng ballpens o may naliligaw sa classroom kapag may gumagamit ng room namin, inilalagay nila doon sa lalagyan ng spare ballpens. Pag may nag-claim, doon nila hinahanap. Pag walang nag-claim, automatic pag-aari na ng klase. Nice! So, pag may nakakalimot naman na magdala ng ballpen, walang nauli sa klase ko o maingay na nanghihiram ng ballpen. Matik, dediretso na sila doon sa reading corner para mamili ng ballpens na gagamitin nila. Sobrang amazed nga ako sa nagiging resulta ng practice na yon kasi walang nawawala. No-observe ko rin sa mga students ko na natututo nilang ibalik yung pens after nilang gamitin. Ganun lang yun nagiging takbo ng klase. Pero every end of the month, nag-check ako ng mga spare ballpens nila kung may tinta pa. At kung wala na, pinapalitan ko yun ng bago. Gasino na naman ang presyo ng isang box ng ballpen. Pero, kada month na magpapalit ako, laging may ballpen na nakabuka yung clip ng takip. Yun bang part ng ballpen na isinasabit sa mga pockets or sa ID ng mga students? As in, nakabuka yung clip, nakala mo naka-greater than at less than na yung itsura. Ilan sa mga students ko ang nakakapansin din at parang sabi nila gutom na raw yung ibang takip ng ballpen namin. At nangagsibukan na yung mga clips ng ballpen. Pinagtatawa na ng iba at ang iba naman gumagawa na ng kung ano-anong istorya. Hay naku, mga bata talaga. Nakurious din ako bigla kung sino ang gumagamit nun sa klase. At ano ang ginagawa niya sa takip ng ballpen at bakit nakabuka ang mga ballpen, ang mga takip ng ballpen namin. Hindi ko ini-announce sa klase yon.
Nag-obserba lang ako hanggang sa isang araw, nagsagawa ng fire drill ang school. Nagbabaan ng mga students ko at napadaan ako sa isang desk kung saan naandun yung ballpen na walang cap. Ballpen yun na galing sa spare ballpen namin dahil magkakapareho naman ang brand na binibili ko. So far, ito pa lang yung ballpen na nakita ko sa classroom na galing dun sa spare ballpens ng araw na yun na nakakalat sa classroom. Siguro nalaglag ng mga bata ko habang bumababa sila. Pinulot ko lang at pinatong ko sa katapat na armchair na yon. Then, same day, naglinis kami ng classroom bandang uwian at nagpalit na rin ng kortina. Nagpakabit ako sa mga estudyante ko habang nag-organize ako ng mga outputs ng mga bata para tsekan. Nagkagulo ang mga bata ko. At may tumalsik sa may paanan ko na takip ng ballpen at nakabuka ang clip nito. Pinulot ko muna iyon at pumunta sa pinagkakaguluhan ng mga bata ko at sa kalabog na nakinig ko. Nabali pala yung paa ng monoblock chair na tinatapakan ng bata ko habang nagkakabit ng kurtina. Dali-dali namang umayos ng pagkakatayo ang bata kong nalaglag. Tinanong ko kung okay lang ba siya o kung may masakit ba sa kanya. Kinabahan ako syempre, pero pasalamat ako at wala namang masamang nangyari sa kanya. Sinagot niya ako habang palingalinga siya. Ayos ka lang ba, anak? Nako, may masakit ba sa'yo? Opo ma'am, ayos lang po ako. Hindi naman po ako napabagok. Nako, mabuti naman. O hala, sige. Ilagay niyo na lang muna yan dyan at bukas na lang muna natin ituloy at hihiram tayo ng monoblock uli sa library. Sige ma'am. Bakit? Anong hinahanap mo, bunso? Yung takip ng ballpen ko ma'am. Asan ba yun? Hindi ko makita. Ah, eto ba? Ay, opo. Salamat po ma'am. Kinuha niya sa akin ang takip ng ballpen at tumalikod na. Tapos nagtuloy-tuloy na sila ng ibang gawain sa classroom. Nang bigla na namang, Ma'am! Si Joey po! Ginagawang pangawit sa pantalon yung takip ng ballpen natin, oh! Kaya pala naliliko! Nabuka-buka, mamuta mo naman, ma'am, ang ginagawa, oh! Timo! at naging instant celebrity si Joey habang pinagkakalibungbungan ng mga estudyante kong iba. Yung mga kaklase niya tawa ng tawa at doon na-solve namin ang misteryo ng mga nakabuka na greater than at less than ng clip ng mga takip ng ballpen namin. Hays! Iisang estudyante lang pala ang gumagawa nun sa klase ko. Akala ko ay marami sila. Kung itatanong nyo kung paano nagawa ni Joey yun, tinatalian niya ng garter yung clip ng cap. Yung kabilang dulo naman ng tali, itinatali niya sa sinturera ng pants niya. At iniikot niya yung cap na may garter sa bewang niya at yung clip nun yung pinangkakawit niya para mailak in place yung DIY belt niya. My God! Napaka-resourceful ng batang ito, sabi ko na lang sa sarili ko. Nang mag-Christmas party, may 3 siyang belt na natanggap. Isa galing sa akin, isa naman sa nakabunot sa kanya, at yung isa ay galing sa kaibigan niya. Miss Becky, kung ano-ano ang pumasok sa isip ko habang hindi ko pa nalalaman kung anong pinaggagawa nila sa takip ng ballpen. Baka ako sa kalokohan yung ginagamit na maaaring magdulot ng kung ano sa kalusugan ng mga estudyante ko. Sa totoo lang, napakatatalino ng mga bata sa henerasyong ito. Kaya sa mga katulad kong mga guro, ako ay lubos na nagagalak at more than willing to help, guide, and teach them. Yun lang po at maraming salamat. At yan mga kaibigan, ang Ballpen Saga, isang nakakatuwa at
cute na story ng ating story sender. Samahan niyo ako sa susunod na episode para sa mas marami pang nakakaaliw na kwento. Hanggang sa muli, keep those stories coming and remember, every classroom holds its own unique adventures. Muli po, ito po ang Becky's Podcast School Stories Edition Storyteller, Becky. Nagpapasalamat.